Okay, ang pagtitripan naman natin ngayon guys ay kung paano magtahi ng sapatos. Okay? So as you can see, yung sapatos medyo laspag-laspag na talaga. O, tingnan nyo. Talagang ngumanganga na, pati sa likod, harap. So, mahal ang magpatahi ng sapatos guys sa labas. I think nasa 300 to 400 or depende. Kung maliit siguro 200. Baka itong sa akin, mga nasa 300 pesos na guys. So isipin nyo guys kung apat na sapatos, o di 300, nasa 1 to na. So sobrang mahal guys. So ayun nga, ang gagawin ko ngayon ay pag-aaralan. Actually first time ko lang gagawin ito. So pasensya na, hindi ako expert. Ayun, so first time lang. So ayun nga, gagawa tayo ng loop guys. Then pagkatusok, ipapasok mo lang yung loop sa loob. And may sima yun, may parang curve yung needle natin. So ipapasok mo doon sa parang uka, and then hatakin mo guys. And then pagkahatak mong ganyan, since may bilog na, okay, ang gagawin mo lang ay siyempre kukunin mo muna yung tamang sukat ng sapatos. Okay? Kasi puputol tayo na sinulid, so kailangan sukat na sukat yan para matahi natin hanggang huli. So ayan nga, sinusukat ko na siya. Okay, so ayan. Siguro hanggang dito. Kaya yung gunting, ito na lang, sima na lang. Tinatamad ako, malayo yung gunting eh. So ayun nga. Ayan. So nakuha ko na yung tamang sukat niya guys. Ngayon may loop siya. So tusok, then gawa ng loop, and then ipapasok mo sa may sima, then hatak, and then ayun nga, ipapasok mo yung nasa labas na sinulid. Okay? So meron diyan yung mga yung ano, ayusin muna natin yung pagkakaano. So, tusok, hatak. Ingat lang guys ha, baka masugat kayo, wala akong kasalanan ha. Inaalalahanan ko na kayo na kailangan mag-ingat kasi matulis. Ayan, kinakapa ko na yung sima guys, and then ipapasok ko yung nailop ko na dun sa loob na sinulid. Dalawang sinulid yan, isa sa labas, isa sa loob. Ayan. Then gawa ng loop, sabay ilalagay doon sa parang uka ng needle natin. And then, ayan, aray ko, nasugat ata. Medyo ano, konti lang naman, medyo natusok lang konti. And then pagkapasok, sabay hatak. Ay pasok ko na guys, kahit di na ako nakatingin, nakapako na. And then may bilog yan. So ipapasok mo yung nasa labas sa sinulid sa bilog. And then so repeat the process lang guys. So dapat master the basic first. Huwag ka muna magpo-proceed sa advance. Kailangan basic ka muna. At pagkatapos mo ng basic, then paulit-ulit na lang. As you can see, yung ginagawa ko, basic, and then dahan-dahan, hindi mabilis ha, kasi matulis yan, tsaka dapat quality yung gawa. Kailangan maganda talaga, matibay. So ayun nga, so practice the basic bago ka mag-step up to advance. So ayan. So tusok, gawa ng loop, pasok sa sima, hatak. And then ayan, gawa na tayo, siguro may 3 na tayo diyan. So tusok. Yun, matigas. Matigas yung sapatos nito. Pagkatusok, then gawa ka ng loop, ilalagay mo sa uka na parang sima natin, and then yan, pag nakapa mo na, may pasok mo na, then hatak, yan. So yan, may bilog, pasok mo yung sinulid sa labas, and then repeat the process until it's done. So yan, ganyan lang siya ka-basic guys, pero syempre kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat, huwag mamadaliin, kasi nga needle yan, tusok, disgrasya ang abot mo dyan, o kaya magdudugo yan. So kailangan matindi at iba yung ingat lang guys. Okay, pasok ulit, yan, labas, gawa ng loop, kinakapa ko yung sima guys kasi dahan-dahan, medyo matulis kalaban mo dito. Problema ay yung tulis. So kaya once again, mag-iingat lang tayo guys. Okay, tapos papasok mo doon, papasok mo sa sa uka, then pag nakapa mo na, hatak again. Okay, repeat, kunin mo yung sa labas, yung sinulid, and then repeat. So ayun nga guys, ulit-ulitin nyo lang yung process. Okay, so tandaan, tusok, then loop, and then ilalagay sa sima, then hatak palabas, and then ipapasok yung sinulid sa labas. Okay, ay, medyo mali pala ako guys, sorry, kasi sa loob lang pala, yung nasa loob na sinulid, yun lang ang hahatakin, hindi na yung sa labas. Okay, so just repeat the process, continue hanggang sa matapos. Ulit-ulit lang ang proseso. Ayan. Tsaka yun, paalala, ingat lang guys, kasi
baka matusok. Okay. So as you can see, tinanggal ko talaga yung swelas muna kasi ito muna yung tatahiin ko. At pagpapraktisan ko kasi kita yung labas. Mahirap kasi kapag ka-close na, medyo advanced na yun. So kailangan mag-practice muna tayo nang nakikita yung needle. Okay? Mamaya hindi na natin makikita yan pag ilalagay na natin yung totoong sapatos. Yan. So ayun nga guys, from here, dito na tayo sa ito. Okay. So, yung break lang muna guys. Hindi rin naman pala siya ganun kadali guys, kaya pala mahal. Okay, gets ko na. Saka syempre parang tulong mo na din sa kanila kung talagang mahal. Okay, so see, sa loob, din sa labas. Nagawa ka ng loop, atap. Bili na lang ako bang sapatos. Hindi rin pala ganun kadali guys. So, minsan kasi kailangan mong maintindihan ng isang bagay. So, huwag mong tanungin, kailangan alamin mo yung sagot sa sarili mo. Ikaw ang sumagot. Para ma-experience mo din kung bakit ganun, kung bakit mahal. Sinulit lang naman yan at saka konting effort. Yung pala yung binabayaran yung effort. Yung sinulit is ano na lang yan, parang parts na, that's part. Lang guys, kaya pala kita ko na yung sagot sa aking katanungan dahil tinry ko. Okay, sa tahit sapatos challenge. Kaya nakita ko na yung sagot kung bakit pala talaga mahal. At saka siguro minsan kaya mahal kasi matutusok yung ano nila, yung daliri nila, kawawa naman sila. Pero that's part eh. Tsaka I think sa una lang naman yun. Kapag ka kasi expert ka na or kabisado mo na, hindi ka na masusugat, hindi ka na matutusok. And as I mentioned sa mga last videos ko about call center na or home base, work from home, VA, ganyan, or sa lahat ng bagay, guys, master the basic first. So minamaster ko yung basic muna bago ako mag-proceed, which is ang pinaka-basic dito pala, based from my learned experience earlier, kailangan, mahihirapan kapag naputulan kapag sa gitna ng pagtatahi mo tapos naputol, patay. Ang iniisip ko nung una, ruined na lahat. Ulit, ano kung malapit ka na matapos tapos naputol, di ba? Ito, open pa yung ginagawa natin. Mamaya, sa close na. So, hindi mo na makikita ito mamaya. Tingnan natin kung gano'n kahirap. Ito, pinagpapraktisan ko kasi open pa lang. Nakikita ko siya. At pag napatirang ka pala, ang solusyon lang yan ay bubuhulin mo lang, dudugtungan mo lang kung saan ka nahinto, ibubuhol mo na siya, tatapusin mo na siya. Then, gumawa ka ulit ng panibago. Kailangan yung natapos mo, mabuhol mo ng maayos. Mapakita ko mamaya pag naputulan ako. Para hindi kumalas pagdating ng araw. Kasi baka mamaya, sa dali ng lakad mo, kakalas, hindi rin matibay, hindi rin quality yung pagkakagawa. Kaya kailangan, learn the basic first, and then master it, and then, magiging quality yung gawa. So, balik ako guys. Okay, so ito na guys, yung sinasabi kong na kapos. Kaya kailangan nakukuha mo rin yung tamang sukat. Since naputol-putulan na tayo kanina, ito yung sinasabi kong naputulan na. Okay? So, syempre, magdudugtong tayo dito. Okay na siguro ito. Di ba nga, naputulan tayo. Ito yung sinasabi ko. So, bubuhol ka muna dito. Then, isulusot mo lang dito. Lusot mo lang guys. Tapos, kita mo yung buhol. Then, ibuhol mo rin ito. Then, that's it. Tingin mo lang para walang sobra. Dito ko na ulit magsisimula. Okay. Dalawang option yan. Tatapusin mo na ba siya or tutugtungan mo. Ako, kanina, tinapos ko na, since this time is dinugtungan ko.
tutusok ka ulit dito guys. And then repeat the same process, okay? So, ayan. Isa ito sa example na sa mga sinabi ko na learn the basic or for you to become a better on what you're doing or quality yung mga magawa mo kapag sa trabaho. Just learn the very basic. So, kung hindi, bumalik ka sa pinaka-basic, i-master mo muna, tsaka ka mag-proceed to the next level. Step up, okay? Huwag ka mag-step up hanggat hindi mo na ma-master. Sabi nila, okay na yan, wag, okay? Kasi kapag ka learn the basic, it takes time talagang matagal kasi learn the basic, and then the rest is mabilis ka na. Kasi pag sa simula pa lang is binilisan mo na, hindi master or hindi quality yung gawa na. Kumbaga bara-bara kasi binilisan mo lang siya nang walang kasama ka. Pero kapag ka learn from basic to master ka na, kahit nga hindi ka na mag-isip, kung saan gagalaw na, muscle memory na yung kamay mo, then samahan mo pa ng pag-iingat. So nandun yung quality, and then at the same time efficiency, okay? So sa una, sobrang bagal yan, kahit isang buwan, talagang matagal lang learn the basic, and then pero malampasan mo yan, the rest of your life, sobrang bilis mo na sa ginagawa. So ayun nga guys, ang bilis ko na joke lang, naka-forward lang yung video. Pero ayun, hindi mo nga kailangang magmadali, hindi mo kailangang magmabilis sa una, kailangan mo talagang ingat, kailangan mo nang iba yung pag-iingat para quality ang gawa mo, and at the same time hindi ka rin masugat or hindi ka matusok. Ayan. So, yun nga, ganyan lang, tusok, and then gawa ng loop, and then lagay sa sima, and then hatak. Ayan. And then ipasok mo yung sinulid sa labas. Then repeat the same process, paulit-ulit lang guys, hanggang sa matapos with iba yung pag-iingat. Okay? So, ayan. Sana mabuo ko to para magkaroon ako ng sapatos, iwas menos gastos din. Tsaka syempre nagtitipid. Tsaka syempre okay pa naman yung sapatos. So ba't ko itatapon? Ba't ako gagawa ba't ko ipapagawa sa labas? Kaya ko naman guys. Okay? So ayun. Lahat ng bagay, learn the basic first, and then tsaka ka mag-step up pag kabisado mo na. Tsaka kailangan talaga may process ka. Hindi yung basta gawa lang ng gawa ng walang process. Kailangan may process ka dahil yun ang susundin mo para organize yung gawa mo. So ayan, tapos na guys, napagsalubong ko na yung dito ako nagsimula, pag ganyan. Then dito rin ako natapos. So as you can see guys, nagsalubong na talaga sila, diba? So dito ko na sinasabi yung mag-e-end ka. So paano ang pag-e-end? Ganito guys. Ito na yung pagtatapos. Dudukutin mo muna ng isa pa. Okay? Pinakadulo. Kailangan mo madukot to. Nasa loob. Ayun nga, nasa loob dito. Okay. Susunod na dukot mo na siya. Ang gagawin mo, since tapos ka na, imbis na gumawa ka ng loop dito, hatakin mo na lahat hanggang sa lumabas. Okay? So sa labas na yung dalawa. Wala nang natira sa loob. And then dito mo na siya ibubuhol ng matinding-matindi at ibubuhol mo ng maayos para quality yung gawa mo at matiwasan. Okay? So, yun lang. Maraming buhol guys para sure sakto, talagang hindi makakawala. Okay. And then, syempre para maganda tingnan, maayos, quality, and at the same time maayos, quality. Pinutol ko na guys. So, nandyan yung huli na dito tayo nagsimula, dito tayo natapos. Okay. So, watch out. Ikakabit ko na ito. Ito yun na yung mahirap, yung talagang hindi mo na makikita. So, patay, tusok ang daliri ko nito. So ayun talaga, kailangan naman talaga, kaya nga may mga gagawa ng tulay, di ba? Halimbawa gagawa ng tulay para hindi na mag-alay ng buhay o wala na madisgrasya. Ito sa paniniwala ko lang Bakit, ano sa tingin nyo, bakit gagawa ng tulay o bahay o building ganyan? Kailangan pumatay ng manok at ipatulo yung dugo doon sa gagawing tulay o example gagawing bahay. Bakit kailangan patuluan siya ng dugo guys? Sige nga. Bakit siya kailangan patuluan ng dugo? Ito maganda to ha. Okay. Kasabihan ito, pero sa tingin nyo guys, bakit naging kasabihan yun? Kailangan ng dugo, patuluan ng dugo, yung tulay, kailangan paduguin yung kahit kumatay ng baboy, tas kakainin, di ba? Pero kailangan bakit yung dugo ipatulo sa tulay? Manok or baboy? Maganda yan ha. Ano naiisip nyo guys? Comment down below nga bakit ganun yung kasabihan.
then babalik ako sa inyo. Okay? May maganda akong sagot diyan. Okay, sige. Okay, so bakit kaya guys, no? Kapag gagawa ng isang tulay, isang bahay, isang building, or kahit na ano, basta gusali, ganyan. Bakit kailangan may pinapatay na manok or baboy? Tapos ipapatulo yung dugo doon sa ipapatulo yung dugo doon sa tulay o sa bahay o sa gusali na ginagawa. Manok man o baboy. Bakit kailangan patuluan ng dugo? Napaisip tuloy ako bigla. Oo nga, no? Bakit nga ba pinatuloy? Comment down below nga guys, bakit nagkaroon ng ganung kasabihan? Bakit kailangan pumatay o kumatay? Pabuti manok at baboy, hindi tao. Bakit? Bakit guys? Bakit kailangan ng mag-alay ng manok o baboy sa tulay na yon na ginagawa? Comment down below. Okay? Kasi ako guys, may maganda akong sagot dyan eh. May parang, siyempre, napaisip tayo. Sa tinagal-tagal ko na nag-iisip. Bakit nga ba? May maganda akong naisip dyan guys. Okay. Alam nyo kung bakit? Bakit kapag ka may bagong tulay, bagong bahay, o bagong i-build na building or gusali, bakit kailangan pa mag-alay ng dugo ng baboy o dugo ng manok sa tulay? Alam nyo kung bakit guys? Kasi, this is my doggy. Okay, resume tayo guys. Dito naman tayo sa kanang paa. Tapos na tayo sa kanan, dito naman tayo sa kaliwang bahagi, okay? Okay, so kakabit na natin ito, which I think is advanced na to. Ito yung basic kanina kasi nakikita mo yung labas eh. Okay. So ito, medyo may pagka-advance na kasi hindi mo na, kakapain mo na yung loob nito. So andyan na yung matutusok-tusok yung daliri mo. Andyan na yung mga pag-iba, yung pag-iingat talaga. Okay. Kaya watch out. Tama ba? Left. So pagpasensyahan nyo na guys, medyo i-forward ko lang itong video kasi mahabang proseso eh. Kaya ayun, bilis no. Ayan, naka-forward lang yan guys. Okay, so ayan, mula dito hanggang dito pa lang tayo. Sobrang hirap kasi hindi mo na nakikita yung nasa loob. So ako, hindi ko na tinitignan para mabilis. Okay, pero bakit hindi nasusugat yung kamay ko? May mga konting lang, pero hindi nasusugat. Kasi alam nyo, ito, meron na siyang guide, ayan o. Kung nakikita nyo, meron siyang guhit. So palatandaan na nakaganon, na nasa bandaron ang sima o yung uka niya. Okay, titingnan nyo lang ito. Kahit di na kayo tumingin sa loob, alam nyo yung uka niya ay nakaharap malayo sa'yo. So since ganyan, kakapain mo lang ito, di ba nandito yung tali, kahit hindi mo na tingnan, nasushoot na siya. So ang galing pala. Katulad nito, tingnan nyo So, syempre itutusok mo, 'di ba? Tusok. 'Di ba? Nakaharap sa akin yung sima. So kaya may palatandaan ito. Alam mong malayo sa iyo. Kailangan nakalayo sa iyo yung sima o depende sa iyo kung gusto mong malapit, may palatandaan ka. Alam mong malapit sa iyo. Since ako malayo, ito yung palatandaan ko. Tutusok ko muna siya dito, 'di ba? Matigas na tong part na to Steel to ata to eh. Kaya matigas na to. Tigas na siya, guys. Dito na kasi ako sa bandang steel to. Tingnan nyo tingnan nyo. Okay. So since nakatusok siya, 'di ba? Sabi ko kailangan nakaharap doon yung sima. Ayan yung palatandaan. Alam ko nakaharap doon. And then makukuha ko na ngayon ito para i-shoot sa sima. Hindi ko na mabibidyoan. Imagine nyo na lang. Kailangan mo mailabas yung sinulid dito. Ayan lumabas, 'di ba? Tapos ibubuhol mo lang ito. Ay,
bili na lang ako ng bagong sapatos. So yun nga guys, hindi rin pala ganun kadali. Kaya pala mahal ang single nila. So kailangan mo rin ma-experience kung bakit kaya mahal. Yung sinulid is 300 sa sinulid lang. Yung sinulid pala ay parts lang yan. Ang binabayaran mo talaga is yung effort ng gumagawa. Okay? So ayun nga guys, sa wakas at tapos na. Okay, so sa tingin nyo, ano? Ha? Medyo mahirap pero ayun, natapos na. So ipapakita ko na sa inyo ang finished product. Handa na ba kayo? Okay. So in 1, 2, 3. Naging Adidas. Yes guys, tama kayo. Nahirapan ako. Then nagkasugat-sugat yung kamay ko. Ayan oh, may kurit na siya oh. So hindi talaga siya mahirap guys. So ang ginawa ko ay bumili na lang ako ng bagong sapatos. Okay lang naman pero okay na din kahit okay. So ayun. Summary guys, hindi ko kinaya yung challenge. Pasensya na. So, yun nga. Minsan kasi guys, ang diskarte din sa buhay, pag nahirapan ka, bumili ka na lang ng bago. May kasabihan nga tayo guys na kapag maiksi ang kumot, well, sabi nila matutong bumaluktot. Well, sa panahon ngayon, pag maiksi ang kumot, bumili ng bago. Kasi maiksi. Okay. So, salamat guys. Oh, andyan pa pala kayo guys. Hindi pa kayo umuwi guys. Wala na, tapos na yung video. Ano ba? Ha? Walang Lito Lapid dito. Nag-aantay pa kayo mga Ramon Revilla. Wala na mga ganun-ganun guys. Sige na, umuwi na kayo. Uwi na. Shoo. Oh, di nga guys. Di nga, tapos na. Umuwi na. Uwi na. Uwi na. By the way guys, yung kasabihan pala natin kanina, yung bakit nga yung paniniwala pala, old saying na bakit nila pinapatakan ng dugo yung tulay bagong bahay. Ewan ko, sa probinsya namin ganun, ewan ko sa inyo or dito sa Manila baka hindi na uso. Pero dati papatakan muna ng dugo ng aso, o kasi aso kinakain dati, baboy, manok, kahit anong karne, bakit kailangan patakan ng dugo guys? Tapos kakainin nyo na yung kung ano man yun. Okay, ito ang sa pananaw ko guys, okay? Kaya siguro kasi sa akin lang sasabihin nyo na lang kung make sense. Kaya siguro ganun ang kasabihan kasi para wala nang mag-alay ng dugo ng tao. Ibig sabihin, yung tulay is nangangailangan siya ng dugo at hindi lang dugo, pawis, effort at yung sweat, blood and effort. So, ibig sabihin guys, para wala nang mag-alay ng dugo ng malamang disgrasya siguro, walang mag-alay na lang, mas magandang mag-alay ng dugo ng hayop na lang kaysa sa tao. So, yun lang guys.